In a world full of young people, many make wrong decisions. Hearts are broken, loves are ruined, dreams are lost. But why? Because they enter relationships without preparation, without guidance, without wisdom. Before marriage, before family life, young people must learn to prepare mentally, emotionally, spiritually. And that's why this program exists, to open your eyes, to guide your steps, to help you prepare for a godly future. The Preparation, a program designed for the next generation, to talk, to teach, to transform. Our purpose is simple: equip young people to value preparation, discover what to prepare, and know why it matters. Meet your hosts, Pastor Gil, the pastor, and our main host, Brother Roy, co-host, Brother Tony, co-host, with the vibrant voices of our ladies, Sister Rona, Mrs. Ruiz, Sister Aravill. This is your time, your journey, the preparation. Welcome to the Preparation. Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Sa ngalan po ng ating pong pastor, Pastor Hilem Laurana, we would like to welcome you in our show, The Preparation. Magandang gabi, Huizer. Magandang good evening, Brother Tony, Sister Yeah, man. Sai, Sister Ara, and Sister Rona. At sa mga takasubaybay natin na maaga nakapag-log on, magandang gabi sa inyong lahat. Mag-shoutout muna tayo, Sister Ara. Thank you, Sir Roy. Good evening po sa inyong lahat. At ngayon ay Friday na naman para sa ating programang The Preparation. Salamat sa Panginoon at tayong muli ay nagsama-sama upang magkaroon po tayo ng mga prinsipyo na matututunan po mula sa programang ito. At ngayon po ay babatiin natin ang mga kasamahan natin na nakapag-tune in na po sa ating Facebook Live. At unang-una nakita ko dito si Ma'am Lucy Bilo. Good evening, Ma'am Wow. Lucy. At ganon din, wow. At ganon din po, si magandang mother ni Ma'am Cyril, si Ma'am Cecilia Ampi. Good evening, wow. Hi, Ma. At ganon din po si Ma'am Noyes Navarro. Puro mga mothers pala to, no? At ganon din po si Ma'am Helen Kapundan. At ganon din po si Marksman Course. Sabi niya, good evening, Team Prep, Sir Roy and Ma'am Tina. And ganon din po si Villaruel Benedicto, si Sir Ay, George. nanonood pala siya. George. Yes, si Sir Hello, Sir George. George. Good evening po. At si Ma'am Sir Flor. George. Diyan na, sir. Diyan Apo, na. Hello, Ma'am Flor Solomon, good evening po. Flor. At ganoon din po si Ma'am Ruthlyn Nyesa, Hello, classmates. si Ma'am Joanne Terencio. At ganoon din po si Ma'am Aloha Daef, si Sir Nino Elida, good evening. Si Sir Joe Albert Gulingoy. Amen, At Sir ganoon din Joa. po si Sir Dennis Rio Florido, good evening po. At sa lahat pa ng mga kasamahan natin na nagbabalak pa lang manood, huwag nang magbalak at i-click na po ang link natin para tayo ay ma-direct na po sa programa natin ngayong gabi. At syempre, sa aming grupo, sa Team Fearless, good evening po sa pangunguna ng aming leader na si Sir Emilio na nagpe-prepare po yan para sa Bible study. At syempre, kasi Iba talaga kami yung klase talaga si Sir naka-ready, Emil. ay kami yung host sa Yes, Sunday. naghahanda. Grabe, Aga mag-prepare. ang generous ng mga kagrupo namin, sir. Kaya maghanda-handa kayo sa Sunday. Mukhang hindi muna ako kakain. Oo, sir. At ganun din po sa aming area, sa Southeast Family, good evening po. At sa lahat pa ng grupo ng Team Preparation, magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, ang iba ay babatiin ni Ma'am Cyril. Yes, good evening po sa inyo lahat. Happy Friday po muli sa inyo lahat. At syempre, gusto kong batiin lahat po ng aking nakikita sa aking screen. Si Sir Denzil Pentecostes, si Ma'am Christy Deza na watching from Bicol daw po siya. Hi, Ma'am Christy po, Deza. ma'am. Good evening po. Si Sir Robert Abad, si Sir Mark de la Cruz, at si Mama Riza Jocarisa. Good evening po. Si Sir Oscar Sudayon. Good evening po. At si Sir Mark Anthony Lagya, si Ma'am Angela Lauren, at si TD Veers. TD Veers, ayan. Hello po. Parang Good Teddy evening. Bears, Opo. Good evening, Ma'am and Sir from Puerto Princesa City. Amen. Ayan. Amen. BNSWCCL43. Ayan. And then, opo, galing din
po ay hi din po kay Sir Jericho Domingo, kay Ma'am Amla Gaidu, at syempre kay Sir Richard Berganza na ando dyan sa Yes, Sapang Sapang Dalaga. Dalaga, Good evening the po sa lahat po ng Baptist Baptist Builders Hello. dyan, at si Pastor Eugene, si Ma'am Tess, si Toto, at si Jetris. At syempre gusto kong batiin sa live audience lahat po ng kasama natin, si Ma'am Tina, at syempre kasama ko ang aking gwapong asawa, si Brother Louie. Ay, Sana all. yes, at saka syempre gusto kong batiin ang Central South family at sa lahat po ng PSS students na nanonood. Good evening sa inyo. At sa lahat po ng team preparation, ayan, nanonood. At syempre sa ating pastor, Pastor, good Good evening, sir. Ayan, good evening po. At syempre yung iba po ay babatiin ni Ma'am Rona. Hello po, maayong gabi sa tanan. Of course, nakabalik na galing sa Pilipinas. Ayun, kaya una kong babatiin ang mga Baptist Builders ulit. Hey, Oh, good evening. special shout out, sir, dahil hindi madali ang kanilang trabaho doon. Ang sabi nila, ito yung pinakamahirap sa lahat ng kanilang Sa bundok, construction. Yes, sir. Pero salamat na binigyan sila ng Panginoong kalakasan at yung kasiyahan nila habang nagtatrabaho. Kaya sa lahat po ng Baptist Builders dyan and yung church po natin doon na pinangunahan po ni Pastor Eugene, yung mga members dahil lahat nagtatrabaho, tumutulong nung nandoon po kami. And of course, ang Westbank family, ang Ascom Boys and Ascom Girls natin. And kasama din po natin ngayon si Polaris Atlas. Ayun, watching from Malacanang, Sir Roy. Yun. Wow, amen. And si Ma'am Ninita Buffet, Amla Gaido, and si Tidi Beers na ganina binasa mo na Ma'am Sai, and si Oscar Pabon Sudayon. At sa lahat po ng mga kasama namin ngayon na sabi nga kanina, manunood pa. And special shout out pala, ayan, nagbisaya na. Yung nakasabay namin papunta, si Ma'am Rena. Yun, nagbabakasyon din siya Amen, doon. amen. At pinasa ko yung link sa kanya ngayon para makapanood po siya ng ating programa. At sa lahat po, magandang gabi. Amen, amen. Maraming salamat sa mga nagaganda nating mga co-host. And of course, dito naman tayo sa Gwapo. Sir Roy, sir. Yun, shout out sa mga kasamahan ko sa Philippine Navy. Medyo marami na kayo nakapag-shout out sa amin dito. So good evening to all of you. TD Veers, classmate ko yan sa basic training, si 1-4. Wow, amen. Shout out to all of you. Keep passing the link. And for tonight, ito yung aming culminating episode. For the topic, It's complicated. it's complicated. And for the past 3 episodes ay pinag-usapan natin, Brother Tony, how to extricate or get yourself away from a complicated situation. Ngayong gabi ay magpapatuloy tayo along that line, pero i-wrap up na natin ito. Sa makatuwid, by next week, may panibago naman tayong pag-uusapan. That's right, that's right. But for tonight, stay with us sapagkat I believe na nararapat lamang na i-wrap up natin, i-summarize natin. that's right. Sapagkat there are not only yung live audience dito sa studio, but even those joining us virtually, na I believe you are in a complicated situation. And gusto mong umalis sa situation mo. It may be a complicated relationship. It may be complications because of financial matters. It may be complications with your loved ones in your life, mga in-laws ninyo, marami dyan, mga ganyan, mga complicated na ano. Maaring within the family, may complicated relationship o situation kayo na nais yung umalis dyan, but hindi nyo alam kung paano. So, 2 or 3 episodes ago ay nailatag na natin That's right. kung paano. And tonight, ay magpapatuloy tayo dyan. I believe we will be a blessing to all of you. Special shout out sa lahat ng kasamahan ko sa Philippine Navy and sa Naval Inspector General's Office. Meron sa Palawan, meron sa Cavite. Madam Christy, shout out to you and to all of you. Be with us for tonight sapagkat magandang pag-uusapan ito, Brother Tony. Amen, amen. Kaya sa lahat po na nanonood ng ating pong programang The Preparation, kung ito po ay naumpisahan ninyo, napakaganda na tapusin din po natin. No, alam niyo po, nainiwala po ako na hindi ninyo ma-appreciate yung pinakabuong topic po natin kung ang napanood nyo lang ay yung unahan, gitna, tapos hindi nyo rin tatapusin.
Kaya yung iba sa inyo kapag nakakanood kayo ng mga ng mga palabas, 'di ba? Tama? 'Di ba, Ma'am Ara? Tama, sir. Kapag Tama. nanood ka ng season, mga Korean novela, kapag naumpisahan mo na, ang Kailangan. hirap na 'di ba? Oo. Kinakailangan mo talagang tapusin. Inaabot pa ng madaling Oo. araw. Hindi naman sa ina-encourage natin sila na manood ng mga Korean novela, pero maganda po itong topic po natin na kung saan once na naumpisahan mo, napakaganda na malaman natin yung pinaka-ending neto para makuha natin yung pinaka-matututunan po natin sa ating pong topic na it's complicated. Alright, so ngayon pong gabi, bago tayo mag-proceed sa ating pong mapag-uusapan, nais ko lang po din po na mag-shoutout kay Brother Hener ng Happy Birthday. Happy birthday! Yan. Birthday, Sir At dahil Hener. iyong birthday ngayon is Happy Friday the 13th din. Oo nga, no. Yun lang Ayun, naman. Yun lang oo. naman. Sinabi lang naman natin. Hindi kami naniniwala sa malas, pero sinasabi lang naman namin. Ayun, yun, Sir yun. Tony, pwede bang ihabol na din natin dahil birthday po Yes, ni sir. Sir Richard kahapon. Kahapon. Ay, talaga? At si Sir Related. Adam nung Monday. Wow, happy birthday po. po. Wow, amen, amen. Alright, so sa lahat po ng mga members ng Team Preparation, ito na po yung pagkakataon po natin na tayo po ay makapag-tune in sa ating pong programa. At sa lahat ng mga baguhan din natin, marami tayo na welcome last Sunday sa ating fellowship. Prayerfully, kayo rin po ay makapanood. Alright, wag na tayo magpa-tumpik-tumpik pa at tayo po ay mag-proceed na sa closing ng ating pong topic na it's complicated. Sa lahat ng mga viewers po namin ngayong pong gabi, ito pong topic po namin ay hinati po namin to sa 3 phases. Sa first part, sa first phase, ay pinag-usapan namin is kung papaano natin ma-identify yung isang complicated relationship. Tama po ba, Ma'am Ara? Yes, Paano sir. ba natin ma-identify yung isang complicated relationship? Meron sinabi dito si Ma'am Say, ano nga yun? Ayaw nila ng label, gusto lang nila ng situationship. Tama ba, Ma'am Say? Yes, sir. Yan, mga ganyan pong mga halimbawa, no? Gusto lang nila na mag-un ba 'yon? Mag-un? Oh, mag-un, Pero sir. walang Mag-un. pero walang commitment. Yan. Pero ang pinaka-the best po dito para ma-identify po natin yung isang complicated relationship, napakaganda po yung sinabi ng ating pong pastor eh. Kapag sa isang relationship na iyong papasukin, kapag hindi mo sinama yung Panginoon dyan, it is a complicated relationship. Naging maliwanag po yan ang naging topic po natin po dyan. And prayerfully, ay wag na natin hayaan na dumating pa tayo sa point na sumubok pa tayo, pumasok pa tayo sa isang situation na magkukos lamang ng isa pong complicated relationship. Okay? So yung pangalawang phase po ng topic po natin, ano po yung magiging bunga ng Yun. complicated relationship. Napakadami po naming mga naging examples po dyan. Katulad nga po na sa ating pong nabanggit sa mga nakalipas po nating topic, ay ang sinabi po natin dyan, yung ating na-commit na kasalanan, ito pala ay hindi pala natatapos. It is a generational sin na po pwede pong ang makadala po niyan, ang consequence po niyan is hanggang sa mga anak ng mga anak ninyo. Kaya napakaganda po niyan mga kapatid na kung saan dapat maging maingat tayo when it comes sa isang relationship na ating pong papasukin. Ang nakakalungkot pong isipin po dito dahil nga po marami tayong nakakitang mga kaso pong ganito, kapag ikaw ay nasa isang complicated relationship, maaari kang masaktan. Whether you like it or not, masasaktan at masasaktan ka. Both physically and emotionally. At isa po doon sa nabanggit po natin, kapag ikaw po ay nakasakit, hindi lang naman po yung kasama mo yung ka-relationship mo May mga kaibigan po yan at meron din po yang pamilya na kung saan na po pwede rin po na madamay. It can cause pain dahil po sa isa pong complicated relationship, no? Hindi lamang po yan. Sinabi po, minsan ayaw natin banggitin to sa programa, pero whether we like it or not, dahil po sa complicated relationship, may mga taong nag-i-suicide dahil po dyan. No? So, kaya nakakalungkot isipin kapag tayo po ay manatili sa isang complicated relationship.
And we are very thankful sa mga nakalipas po nating episodes dahil inoffer po natin kung papaano naman po tayo makarecover sa complicated relationship. Kaya ngayon pong gabi, tatapusin po namin po ito and prayerfully, wag na po tayong maghanap pa ng iba pong mga programa panonoorin dahil ito po ang programang makakatulong sa bawat isa po sa atin. Huya, sir. Alam mo ba, Tony, maganda yung sinabi mo, no? Sa umpisa, yung first part natin, pinag-usapan natin, how will you know that you are in a complicated situation? Pinakamarami nito na situation is relationship with the opposite sex. Maaring yung isa hindi makapag-commit o para sa hindi makapag-commit sa isa't isa. Maaring yung isa may asawa na o yung dalawa may asawa na. So, yun ang pinaka-pangkaraniwan. But That's hindi, right. hindi yan lamang yan na doon sa relationship, it could also be complications in finances sa bahay. It could also be complications in the way you treat o yung pakikitungo with your in-laws, sa mga anak mo, sa magulang mo, kapatid mo. So when you say complicated relationship or complicated situation, marami nabubuo doon. But ang pinaka-common, pinaka-karaniwan, lalong-lalo sa mga young people, sa team preparation, members ng team preparation, is a complicated relationship. Yun. And then pangalawa, sinabi mo na, una, no, how do you identify it? Ay, may binigyan ng mga examples na sabi ni Sai, ayaw mo ng commitment, ayaw mo ng responsibility. You don't want the responsibility, you want the pleasure of it, but no responsibility. right. Masabi lang may kausap ka, may ka-text ka, may kasama ka sa Starbucks, etc. Pangalawa, you mentioned na ano ang consequence nito? Yeah, magiging resulta. Ano bang results nito? Walang nag-enjoy sa mapait na bunga ng ating ginawang mali. Pero That's right. habang wala pang bunga, nag-enjoy tayo doon. Huwag nating hintayin na umabot na, sabi nga sa Bible, diba, and sin when it is, it brings forth death, pag nakumpleto ang sin. It may not be death na kamatayan. It may be death of a friendship, of the relationship Tama. with your spouse, with your parents, with your friends. So, ang kasalanan, pag nabubuo yan, may consequence parati yan. At walang tao na habang inaanan niya ang consequence, ay nag-i-enjoy siya. Eh, sabi nga natin last time, di ba? Kung ano na itanim mo, aanihin mo yan. Tanim ka ng pangit, aanihin mo yan. Walang tao habang inaanan niya, nagustuhan niya. So, madalas sa kabataan, even sa matured na, kakaiwas mo ng bunga ng pagkakamali mo, ayaw mong umpisahan bayaran. And pinag-usapan natin yan. The more you delay na pagbabayaran mo yung utang, the more na mas matagal mo makumpleto ang bayarin. Kung may dapat kang pagbayaran, eto, I learned it from our pastor 28 years ago. Umpisahan mo na. At least, kung 5 years ka magbabayad, na umpisahan mo na unang araw ng bayarin mo. Kung 3 years ka magbabayad, nang umpisahan mo. And time will come, matatapos mo yan. The more you delay, yung pagbayad mo sa bunga ng maling relationship mo, the more na mas matagal mo makumpleto. Umpisahan mo ng maaga para maaga ka matapos. That's right. Yun ang second part na pinag-usapan natin, Brother Tony. At yung third part na inumpisahan natin, I think 2 or 3 episodes ago, was how to get out of a complicated relationship, a complicated situation. Number 1, sabi natin noon, huwag mong hintayin na naramdaman mo na napakapait ng kalagayan ko sa buhay. Alam mo naman, kung ikaw ay nasa isang complicated situation, magpasya ka na. Taga-subaybay namin o live audience, magpasya ka na. Na aalis ka sa situation na yan. Kanino ka pupunta, Brother Tony, kung nagpasya ka na nga, na aalis ako rito? Mula sa kalan na mainit, huwag ka lumipat sa kabilang kalan na hindi pag-ano mainit. Iinit din yun. Ganun Diba? din. Ganun din yun eh. Balang araw, iinit din yun. Mapapasok ka rin doon. Kung nakapagpasya ka, na aalis na ako sa sitwasyon na ito, turn unto God. Bumalik ka sa Diyos. Go back to God.
And that is the first step, yung consciousness mo that ayoko na sa sitwasyon na to. Kahit na wala pang pangit na bunga, huwag mong hintayin. Pag hinintay mo, baka hindi ka na makabalik, makaahon. Go back to God, decide, and there's only one way to go. If you want to get out of your complicated situation, Brother Tony, turn unto God. At yun ang pinag-usapan natin 5 days ago. What do you do when you turn back to God? Diba? Sabi natin, surround yourself with the right people. Huwag mo nang balikan ang mali mo. Magpatuloy ka na papunta sa Panginoon, kasama mo na ang Panginoon. Surround yourself with, kung hindi yung wala kang local church, wala kang churchmate, surround yourself with people with the right attitude in life. Hindi yung tao na puro sama ng loob. Pag puro sama ng loob ang kasama mo, balang araw, ikaw masama na rin ang loob mo sa buhay. And when you do that, magpatuloy ka na dyan, Brother Tony. Huwag mo nang balikan ang complicated situation mo sapagkat naumpisahan mo na ang tamang hakbang sa tamang daan, Brother Tony. Totoo po yun. No? Alam nyo, team preparation, at saka sa lahat po ng ating pong tagapanood, tagapakinig ng ating pong programa, palagi po nating tatandaan na ang Panginoon ay naglalaan sa atin ng pinaka-the best na buhay na may offer ng Diyos sa bawat isa po sa atin. If we think yung isang relationship pong ito na nakikita po natin na nakakasira po sa atin, definitely hindi ka mag-enjoy diyan at hindi yan yung kalooban ng Panginoon sa iyo. Alam nyo, originally tayo po ay ang Panginoon po ay may mga plano po sa buhay po natin. Ang kinakailangan lang po talaga natin ay sundin yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Mangyari lang dahil may mga bagay na gusto nating wala pong iba na gusto po nating mangyari is yung masunod yung gusto po natin. At kapag sinunod po natin yung gusto po natin, diyan tayo nagkakaroon ng problema. No? Lalong-lalo na po sa lahat ng mga kagrupo po natin from the team preparation, wag naman sana dumating sa point na sasabihin natin na hindi ko alam to. Kasi maraming beses na po ito na pag-uusapan sa grupo po natin. Every fellowship, di ba? Every Friday na meron tayong ganitong klaseng programa na kung saan talagang we are very thankful na natuturuan yung bawat isa po sa atin. Kaya gusto ko lang po na ma-establish na meron pong magandang plano yung Diyos sa bawat isa po sa atin. At sinabi po ni Sir Roy kanina, kinakailangan lang natin balikan yon. Hindi mo na kinakailangan na gumawa pa ng another path para maging maayos yung buhay mo. Hindi. Bumalik ka lang sa Diyos at sigurado mag-e-enjoy ka sa buhay na meron ka ngayon. Alright? So, baka may mga nais din pong idagdag po dyan yung ating pong mga kasamahan. Ma'am Ara, baka may nais kang banggitin regarding dyan. Ma'am Ara. Yes, sir. At yung mga, nga po natin, yung mga nakaraan, sir, mga points na kung saan, paano po tayo magkakaroon or paano tayo maalis doon sa tinatawag nating complicated relationship. At isa sa kung saan tayo nag-end, sir, last time, na sabi ko nga is may mai-share ko din po sa akin personally dahil nakatanggap din po ako ng correction at yung tinatawag nating confrontation. At bilang isang part ng team preparation, napakaganda po na kailangan po nating mag-accept or tanggapin yung correction upang tayo po ay magkaroon po ng naniniwala tayo na itong correction po na ito, lalong-lalo na po from our pastor. Kasi ang ating pastor ay tinalaga sa atin ng Panginoon para tayo ay turuan, bigyan ng instruction kung saan hindi natin ito ikakapahama. Kaya nga sabi ko po, mula noong time na ako po ay nakapakinig or nagkaroon po ng instruction, Personal experience. experience. Sir, sabi ko, ito po yung nag-lead sa akin kung saan po ako naroon hanggang ngayon. Kasi kung hindi ko po pinakinggan yung bagay po na yun, maaari, sir, kasi hindi ko sinabing malakas ako maaring wala na po ako dito. Wala na ako sa programang The Preparation. Wala po ako, saan kung ano man po yung kalagayan ko ngayon. Pero salamat po sa Panginoon dahil sa instruction o sa mga correction na meron po tayong binibigay. At etong team preparation, actually, ito pong programang ito is instruction o correction na po ito sa atin. May mga puntos na Check. ibinibigay po sa atin si Sir Roy, si Sir Tony, kumbaga sa ano po natin, naririnig natin sa kanila bilang mga father,
bilang mga, sabi natin, yung experience po na tinutukoy dito, yung ano po. Para lang, ano, yung experience po nila, yung binabanggit po ni Sir Roy, siya po ay nakasunod sa sinasabi ng ating mahal na pastor. Ganon din po kami. Dati po, estudyante po kami ni Sir Roy sa team preparation age 20 up. At naging hawak po, handle po kami ni Sir Tony. Magkakasama pa kami nun, sir eh. Opo, hanggang Binata ngayon, pa ako sir. nun. Dalaga pa siya noon. Ako rin, sir, that time, dalaga pa hanggang ngayon, sir. Hanggang ngayon, di ba? Di ba? Ayun, salamat sa Panginoon. Kasi talagang dalaga pa ako, salamat sa Ganun Panginoon. talaga eh. Kasi nandito tayo, pinagkatiwala ng Panginoon sa preparation program. Para po, at nakita ko po doon, hindi ko man masasabing ako po ay karapat-dapat. Pero nilagay po tayo ng Panginoon. Pero That's right. hindi po ibig sabihin no, na hindi po ako exempted sa correction, sa confrontation, sa mga correction na meron po tayo dito. Kung meron man po na number 1 na dapat po ma-accept o tumanggap ng mga correction, walang iba po kami. Ako po personally, kaya di ba po sa Book of Proverbs na whoso loveth instruction. Proverbs, I think 12 verse 1 po yun. Whoso loveth instruction, loveth knowledge, kung tama po ako. Ayun, sa biyaya ng Panginoon, kung gusto po nating magkaroon ng knowledge o wisdom, madagdagan pa yung ating wisdom mula sa para tayo ay maging maayos po, makinig po tayo ng instruction. Especially po sa mga pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon, sa ating mahal na pastor, sa mga leaders na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Yun po, Sir Roy, ay Sir Tony. Amen. Totoo po yun. Alam niyo po, mga kapatid, lalong-lalo na team preparation na mga kapwa young people din po, katulad po ni Ma'am Ara, yung binabanggit niya po dito is based on her experience. No? Na kung saan hindi talaga natin maipagkakaila na ito ay naging totoo sa buhay po niya. At magkakaiba po tayo ng experience na masasabi po talaga natin na we are thankful because ang Panginoon ay nagbigay po sa atin ng isa pong tao na nag-confront sa bawat isa to correct our wrongdoings. Check. Alam nyo, magpasalamat po tayo dahil dito po sa simbahan pong ito, may mga tamang tao na pwede pong lumapit sa atin, lalapitan po tayo to correct yung mga hindi po magandang ating pong nakakasanayan. No? Alam nyo, isa po sa dangerous po dyan, kapag we feel na matagal na po tayo sa simbahan, kapag we feel na pinagkakatiwalaan na tayo sa mga ministries ng simbahan natin, akala natin we are something na eh. Kaya there are times kapag meron po nagko-confront sa atin, parang ayaw nating makinig. Tapos dinadivert natin yung issue, no, na yung iba nga eh, ganito eh. Bakit sa akin? Ganito lang naman eh. 'Di ba? Alam nyo, kapag dumating tayo sa point na ganyan, na hindi natin tinatanggap yung pagkakamali natin, walang makokorek sa bawat isa sa atin. No, kaya if ever man na dumating sa point ng ating pong buhay, team prep, may mga tao nagko-confront sa atin to correct our wrongdoings, pasalamatan po natin. Check. May mga tao po dito na mga leaders, young people leaders, area leaders, and of course, our pastor, na kung saan meron po yan mga pinagkakatiwalaan na tao na pwede pong lumapit po sa atin at kausapin natin. Kapag tayo rin lang naman po ay may kakausapin at gusto mo makarecover ka sa complicated relationship, please, wag nyong lapitan yung mga kumare ninyo, yung mga Mars ninyo, yung mga tropa ninyo. Sigurado kakampihan ka lang yan sa pagkakamali mo eh. Tapos pagtatakpan ka rin. No? Kaya lumalakas yung loob eh. Nanggaling po tayo dyan eh. And that's the reality of life. Kaya if ever man tayo po ay mga tao na confront, pakinggan natin at tanggapin natin kung talaga tayo ay nagkamali po dyan. Alam nyo, maganda po yung binanggit po natin last Friday eh. If you want a recipe to spiritual restoration, ang recipe po niyan is confrontation and genuine repentance. Yung totoong repentance, mga kapatid, team prep. Kapag sinabi po nating repentance, it is a complete change of mind. No? Na kung saan yung dati, no, na tinatangkilik mo, hinahayaan mo na ikaw ay manatili sa isang complicated relationship, kapag ikaw po ay nagrepent, ay babaguhin mo na yung kaisipan mo. Hindi ka na mananatili sa ganyang situation, bagkus susunod ka sa itinuturo ng salita po ng Diyos. No? Kaya yan po ang pinaka-the best na pwede po natin gawin if you want
to restore our spiritual restoration. Ma'am Rons, parang may nais po kayong banggitin. Yes, Sir Tony. Gusto ko lang pumasok dun sa sinabi mo, ganun din kay Sir Roy at kay Ma'am Ara kanina. Dahil naalala ko sa isa sa prinsipyo na binitawan ni Pastor that your pain today is your power tomorrow. Dahil kapag mag-repent ka na, sir, andun ka na sa, babalik ka sa Panginoon, sabi ni Sir Roy kanina, meron niyang pain. Yung iiwanan mo, yung complicated relationship na nandyan ka, kinalalagyan mo, pag alis mo dyan, hindi yan ganun kadali. Totoo. Meron niyang sakit, kaya yung pain na sinasabi ni Pastor na parang sugat, gusto mo ng agarang gamot na walang ibang makakagamot Walang ganun. dyan. Yeah, check. Gusto mo na ngayon nasaktan ka, bukas wala na. Hindi ganon. Merong proseso at walang ibang makakagamot sa atin kung hindi tulad ng sabi ni Sir Roy kanina, go back to God. Dahil yung salita ng Diyos, yung pangako ng Panginoon na pwede nating panghawakan, yun yung pinakamabisang gamot sa anumang sakit na meron tayo. At yun na nga, pag nag-decide tayo, tulad nga ng sabi din ni Songbird, dahil ako personal, nakaranas din ako ng gano'n na ang nakakalam lang nun, sir. Pumasok ako, sir, sa Panginoon na nakakaalam nun. yes, Tsaka sir. ikaw. Dalawa, Oh. sir. Si Sir Mike, yung area leader natin dati sa West, at saka si Pastor, na natatawa sila na talagang i-confront ka ng mali yan eh. Pero nanatili ka. Pero nung nakita ko yung pagkakamali ko, umalis ako. And hindi madali. Andun yung pain, nasasaktan ako. Sabi ko nga, ito na ata yung kabayaran ng aking hindi pagsunod sa prinsipyo na kailangan kong bayaran. At Sir Roy, dahil ginawa kong umalis sa sitwasyon na ngayon, nakapagbayad ako. Nakalabas ako. Yes, Amen. masakit. As in masakit. Pero salamat tulad ng sabi nga ni Songbird kanina, narating namin ngayon kung saan kami. Amen. Dahil hindi namin piniling manatili sa complicated relationship, kung hindi, pinili naming ayusin ito. Again, nung panimula sa topic na to, sinasabi ko, kapag sa sakit, magkaroon ng komplikasyon, hindi na madali. Ang dami na. At ang ending nun, death. Same way, sa topic natin, yung sabi ni Sir Roy, distraction. Pero kapag piliin natin na ayusin, tulad sa amin yan, by the grace of God, na nandito kami, nagkaroon ng pagkakataong makapagsalita sa inyo. Restoration. Restoration. That's it, sir. So, mamili tayo. Anong gusto natin? Distraction or restoration? The moment nakapag-decide ka na ayaw mo na nito, turn back to God at babalik ako. That's the first step towards restoration. It will not be easy. Number 2, huwag kang pumunta sa similar situation kung saan ka noon na hindi pa ganun kalala. Palala ng palala yan eh. Lahat ng maling sitwasyon, palala ng palala yan. Hindi yan paganda ng paganda. Kung ikaw ay nasa maling situation, in a bago naging complicated relationship o situation, nasa maling situation ka. Hindi yan paganda ng paganda, Brother Tony. Yan ay palala ng palala. But the moment you decide na ayoko nito, trust God, pray to God, turn to God, that is the first step towards restoration. It will not be easy, but every step is a step in the right direction. And every step is taking you further away. Palayo ka ng palayo sa pinanggalingan mo, di magpatuloy ka doon. Kung medyo nalihis ka ng konti, hindi ka ganun kalayo kasi, di ba? Medyo mali, kung pabalik ka doon sa kung nag-U-turn ka. Just keep going further away from yung pinanggalingan mo, and each step is a step further away from that situation na iniiwasan mo. And time will come, Brother Tony, sa sinasabi nga natin nung nakaraan, yung utang mo na dahan-dahan mong binabayaran, fully paid mo rin yan. Time will come when restoration is complete, na andun ka na sa dati mong pinanggalingan. And sana nga naman, by God's grace, ay natuto tayo. Pag natuto ka, wag mo nang balikan. Diba? Kasi sino ba bumabalik sa kanyang suka? Diba? Sabi sa Bible, yung aso goes back to his vomit.
Ibig sabihin, yung tao na bumabalik ka sa mali mo, para kang hindi ka natuto. Di ba? The moment that you are restored, matutuwa ka, matatawa ka sa sarili mo. Kung bakit ka umabot ganung kababa na kalagayan sa buhay mo. It is not a situation na you will enjoy. But the moment you are fully restored by the grace of God, tatawanan mo ang sarili mo. Pambira, inaabot ko yan. Lastik na buhay ito. Only by the grace of God. At mapapasalamat ka. And then, pag may nakita ka, somebody in a similar situation, you will now be a vessel of restoration for him or for her. How could you restore somebody kung nasa parehong kalagayan kayo? The moment you are fully restored, mas maano mo ang ibang tao na nangangailangan ng restoration. Sister Ara. Ay, gusto ko Based lang on po. experience ulit to. Oo, sir. Di ba binanggit ko nung nakaraan kasi share ko. Kasi po, naalala ko yung sinabi ni Ma'am Rona, sorry, na hindi po madali na nandun ka po sa part na yon at may mga pagkakataon din po na dahil nga nangyari sa yan, maraming tao na ang akala sa iyo wala na, end na yan. Wala nang, kumbaga parang wala nang, wala nang pag-asa. Ay, aalis na to. Wala na to kasi ano to eh. Tapos, plus yung sinabi pa Sir Tony kanina na kaya kailangan na mayroon talagang mag-surround sa iyo na mga taong tutulong sa iyo or mag-a-advise sa iyo. Kasi natatawa ako, sir, kasi nangyari sa akin, may nag-advise is emotional. So, ano nangyari sa akin? Tapos, emotional din at nakakatawa. After ilang days na na-realize ko, ano nangyari sa akin? Ba't ko pinakinggan yun? Ba't ganun nangyari sa akin? Hinayaan ko na yun yung tinanggap ko. Kaya nga po, na napakaganda na sa lahat talaga ng mga bagay na yan, nagsisik tayo ng advice sa mga godly counselor natin. At the same time, pag hindi ka pa talaga fully restored, makikita mo, yung ibang tao mapapansin yan. Maaring ikaw hindi mo pansin na okay, na sabihin mo sa sarili mo, dadayain mo na okay na ako. Alam mo po, dumating sa point na, di ba po, nag-special number ako. Ang nangyayari, every time na nagsosolo ako, na akala ko na ibibigay ko talaga yung mensahe. Naalala Dumating mo sa siya? point, sir, na sir, ang mismong sinabi po na yung message ng song, hindi ko na ibigay ng maayos, parang tinkling cymbals na lang po yung dating. Pero nung time na alam ko sa sarili ko na restored na po, is every time na kumakanta ako sa special, mararamdaman mo talaga yung mensahe at ma-share mo at mararamdaman din ng mga tao kasi ikaw pwede mong dayain yun sa sarili mo. Pero sa mga That's nakakarinig po noon, yung Tama. ako po, sinishare ko po bilang doon po ako sa ministry na yung kabilang. Yung time po na yon, na-realize ko po talaga na ilang months pala akong kumakanta na wala lang pala, na parang tinkling cymbals lang po, na nagpe-perform lang ako ng ministry ko po, pero hindi talaga totoo sa puso ko. Pero salamat sa Panginoon, nung fully restored na po ako, talagang yung every time na kumakanta ako is yung pala yung mensahe na i-share ko na ng maayos sa mga. Kaya yun po, i-share ko lang po dahil maaring darating talaga or dumadating po tayo sa punto na yun. Pero salamat sa Panginoon na masasabi ko po, kagaya ng binanggit ni Ma'am Rona, is nasa restoration or na-restore na po ako mula po doon sa bagay na yun. Kaya ngayon, nagpapatuloy hanggang ngayon po nasa ministry. Amen. Ayun. Alam mo ba ni Tony? Naramdaman ko rin yan nung kumakanta rin ako eh. Sige nga, sir. Pakinggan nga natin yan. Wag dito, baka biglang maglakad na nakasumay natin. Sample. Pero alam mo, totoo yan, yung sinasabi mo kanina, Ara. If other people are pointing an accusing finger at you, kasama sa pagbabayaran mo yan eh. Tama. Di ba? It should not make you go back to your previous condition. Huwag kang magalit. Kasalanan mo Huwag rin kang yan. magalit Sir, eh. Tanggapin mo yun eh. Di ba? Hindi naman lahat ng tao magpo-point the accusing finger at you. Pero pag meron ganon, or may mga nag-look down sa atin, kung yun ang dapat mong pagbabayaran, bayaran mo na. Umpisahan mo na. Hindi naman habang buhay nakaturo sa'yo yan. Tama. Eh. Matatapos Diba? din yan. Oo, matatapos din yan. Lalampas din yan. Oo. It will not be easy. Pero mas mahirap ang kalagayan na pinanggalingan mo kaysa manatili ka doon. One step at a time, by the grace of God, tumayo ka and dahan-dahan. At pag makita naman ng mga tao sa paligid mo that nagpapatuloy ka, dahan-dahan, they will stop pointing an accusing finger at you. So, wag tayo madala. Sabi mo ba dito, yan ang pagbabayaran mo, ipusahan mo na. Di ba? Magbayad ka. Tanggapin mo lahat yan. Yan ang bunga ng ginawa mo. But if you keep on keeping on, time will come, sila mismo Right. mag-ano.
Amen. Maganda yung sinabi kanina ni Ma'am Are, gusto ko lang po balikan po yun. No? Maliban sa based on her experience, pero alam nyo, dito ko nakita yung yung totoong restoration na any ministries na ginagampanan mo, bumalik yung joy mo sa Panginoon. Amen. Alam nyo, yan po ang pwede po nating tingnan na masasabi po natin talaga that we are fully restored at bumalik tayo ulit sa kalooban po ng Panginoon na kung saan anything that we do for the Lord is talaga nag-enjoy tayo. Alam nyo, team preparation, if ever man na nagtatangka po tayo na makabalik ulit sa kalooban ng Panginoon dahil nga po pinili po natin minsan na maranasan yung isang complicated relationship, alam nyo po, palagi lang natin iisipin, magandang maging mindset po natin Palagi lamang po natin iisipin yung sa point ng ating pong buhay na sobra kang nag-enjoy while we are doing our ministry. Bakit? Kasi kapag yan ang palagi mong iniisip, yan yung mga bagay na ayaw mong mawala sa'yo Tama? Yan yung mga bagay na ayaw mong mawala sa'yo. Kaya if ever man dumating sa point, may jablo na gagamitin ulit, may mga kaibigan na gusto kong asar-asarin, no? May mga taong gustong kang pabagsakin ulit, alam niyo po, yan po ang pwede nating balikan Ito ba ay ang aking gagawin na desisyon ay kaya ko bang ipagpalit yung joy na ako ay merong ginagawa para sa gawain ng Panginoon? Kapag iyan po ay matututunan po natin na kung saan na palagi nating iisipin na ayokong mawala to No, nung ako ay naglilingkod sa Panginoon, alam nyo, napakasarap mamuhay na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon tapos talagang nararamdaman mo talaga yung joy in serving Jesus. Minsan kasi yung kantang to, kabisado lang natin 'Di ba? Kadalasan na kinakanta po natin every time na may congregational singing tayo, 'di ba? Pero hindi natin nararanasan yan, yung totoong mensahe yan, kasi meron tayong tinatago pa rin. Alam nyo, ang pinaka-the best po dyan, team preparation, alam nyo, balikan natin yung magandang verse na sinasabi po sa atin from the 2 Timothy chapter 2, verse number 22. Flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, and peace, etc., etc. Alam niyo po kung ano pong natutunan po natin sa verse pong ito, yung prinsipyo na kinakailangan po natin ng separation. Separation, no? Kung totoo talaga yung ninanais po natin na kumawala na sa isang complicated relationship, dapat merong separation. No? Dapat yung dati nasa point A ka, dapat nasa point B ka na, totally na wala ka na talaga dyan. No? Ang problem lang natin, bukang bibig lang tayo, ayoko na. Tapusin na natin ang lahat. Pero hanggang ngayon, nag-uusap pa rin kayo. Pero hanggang ngayon, pasabi mo na lang sa kanya, baka mahuli kami. Paki-send na lang yung mensahe niya. Minsan, yung uso sa panahon namin nila Ma'am Ara dati, Yes, sir. nila Ma'am Sai, dati hindi uso yan Yung uso dati, pahiram naman ng Bible mo. Ay, Tapos yung susulat. Bible mo, merong nakatago na, na notes, di ba? Yes, sir. Ay, nako. Ay, Ang nako. bihira. Gamit pa yung Bible. Nakwento sa akin yan minsan ni Sir Dave. At least daw, biblical. Tumahan sa Bible. Biblical daw, pinadaan sa Biblia. Nako, alam nyo, napakahalaga ng totally separation. Kinakailangan na natin tanggalin ang lahat. Putulin na natin ang lahat. No, kung gusto talaga natin ma-recover sa complicated relationship, kinakailangan natin na totally na tanggalin po yan. Kaya kung hanggang ngayon, patuloy pa rin yung communication, tuloy-tuloy pa rin yung mga secret meetings, no, meron pa rin emotional attachment, nako, kapatid, hindi ka pa darating sa point na ikaw ay makaka-recover. Bakit? Kasi nananatili ka pa rin dyan. Kaya ang kinakailangan mo talaga ay totally na putulin niyaan at mag-separate ka dyan sa ganyang situation. No? Alam nyo, distance protects your spiritual recovery. If you want a true
spiritual recovery, kinakailangan mo talagang dumistansya na sa mga bagay na hindi magpapalago sa iyo. No? Kaya team preparation, anything that we do na sa tingin po natin nakaka-apekto ng ating pong spiritually, when it comes to recovery, tandaan natin, tanggalin na natin yan. Hindi po yan makakatulong sa bawat isa po sa atin. Alright, Yun. Sir Roy, sir. Alam mo ba, Tony, lalong-lalo sa mga kalalakihan, many times we have been very emphatic na talagang mas grabe ang tuon natin sa kalalakihan. Bakit? Sabi ko nga, many times, yung wife, the spouse, or the children, may pwede pang sandalan yan eh. Diba? Kung dalawa lang kayo yung spouse, makakasandal pa yan sa husband. Yung husband, kanino ka sasandal? Diyan mo makita yung pinag-usapan natin, I think 2 episodes ago, na and David encouraged himself in the Lord. Amen. Kanino ka tatakbo? Husband. Kung nung kabataan mo hindi ka sanay, how to turn away, sabi mo nga ba doon, from youthful lusts Yeah. and go walk towards God. Kung hindi ka nasanay niya, nung ikaw ay binata, pag ikaw ay nag-asawa at nakaproblema ang misis mo, papatulan mo yan. Papatulan mo yan. Dapat ikaw ang mag-restore sa kanya. Gaano man katigas ang ulo niyan, Brother Tony. Sinasadya niya man. At magaling kayo dyan, Rona. Yes, sir. Sinasadya nyo yan. Pag sira ang araw nyo, hindi kayo papayag na hindi masira ang araw namin. Damay-damay na. Damay-damay na. O, ito, grabe tawa ni Sai. Grabe tawa ng asawa ko, At sir, si Lowe, grabe tawa Yun nila. ang based on Diba? experience. Kung hindi ka sanay sa ganyan, Brother Tony, how to get out of a complicated situation. Pag yung wife mo ay napunta sa complicated situation, maaring kinakapush yung budget. Hindi niya alam paano Sir Louie, sabihin yun. makinig kang maigi paano? Maaring andyan na yung Bombay. Naku po. Maaring yung pambayad sa kuryente at tubig ay nagamit niya sa iba. Maaring yung tinatago niyang delivery, biglang napadeliver nung nandun ka sa bahay. Di ba? Marami situations na dinadaan natin sa biro na pag nasa bahay ka Totoo ba yan, Tony, totoo yan. pag hindi ka sanay, young man, at bagong kasal kayo, wala pang 1 year o 2 years pa lang kayo, 3 years pa lang kayo, adjustment period pa yan. Pag umabot yung time na yung wife mo ay nasa ganyang katayuan, kanino ka tatakbo pag hindi ka sanay? Di ba? Okay lang, sabi nga natin ba Tony, kung sa sarili mo lang, kaya mong dalhin eh. What if yung wife mo ganon? At alam mo, na you could not afford to fail kasi yung wife mo nakasandal sa'yo. Pati siya madadamay. Talaga lumuhod ka sa Panginoon eh. Talagang matuto ka maging mapanalanginin. You will learn how to be prayerful, Brother Amen. Tony. Kung hindi narinig ng kabataan yan, kabataang lalaki ngayon sa atin yan, Brother Tony, pag nasa complications na ang mga sitwasyon ninyo bilang mag-asawa, ay papatulan mo talaga yan, sinasabi ko. Deep inside naman yung misis mo, deep inside, she is only trying kung papatulan mo siya o hindi. Kung maintindihan mo na deep inside, she is praying, wag sana akong patulan. But being the weaker vessel, Sai, wala siya ibang paraan. Wala ka ibang paraan, Sai. Kundi ingak-ngak mo kay Louie. Ay, grabe magkatawa si Brother Louie. Napainom pa ng tubig kanina. Napalunok. Kaya sabi ko nga, importante, maintindihan ng mga kabataan, young men, at yung ibang mga taga-subaybay natin na married na dyan, mga kalalakihan, I know you know what I mean. Nakakaintindihan tayo dyan. Kayo lang ba? Di ba? But only by the grace of God. That's why right. importante Only by the Brother grace Tony. of Yeah, God. only by the grace Amen. of God. Na sa ganitong pagkakataon, ay napapag-usapan natin. At tumatawa tayo. Sapagkat, di ba? And pag when you are fully restored and you look back at the situation, tatawanan mo na lang yan eh. Pagtapos mo na, ika nga ara. Sabi mo nga kanina, di ba, nung ikaw ay kumakanta. Ay ako, hindi mo kumakanta talaga, pero dinadaan ko lang sa biro. Pero, it is only by the grace of God, pag naintindihan mo ang sitwasyon na ganyan, na complicated, at ikaw ay nakaalis dyan. At pag nakaalis ka ba na Tony, masasabi mo sa sarili mo, para kang Marines eh, never again. Di ba? Ang bihira. Nun quam iterum. Parang naririnig ko Diba? yan madalas sa mga ladies natin eh. Di ba? Never again. Pero, susubok ulit. Next. Again, sabi ko, di ba? Ay. It's only by the grace of God. Amen. Yeah. Na pag nakita mo yan,
Kaya young men, young ladies, especially the young men, at yung mga takasubaybay natin na married men, importante na mapakinggan natin yung ganito. Because may problema ka, kaya mo sarili mo. Yeah. What if may problema yung wife mo? What if yung anak mo? At least, by knowing that there is a way out through the Word of God, makaalalay ka sa kanila. Ayun ang trabaho natin, Brother Tony. Di ba? Sabi ko nga, you are responsible for the family, ikaw ang padre di pamilya, ikaw ang bubong, ikaw ang haligi, ikaw ang poste, lahat ng init ng araw, lahat ng init ng ulo ng misis mo, karga mo yan. Tatanggapin mo yun. Oo. Oh, yun yung reality ng buhay. Yun ang reality. Kung Oo. mahina ang poste ng tahanan, Sir Roy, amen, nag-amen. Ang lakas. Kung mo nakaraan, sir, yeah. Ngayon naman, amen. Amen. yun. Si Brother Lowe yan, di ba? Pero may mga binata yan, napapainom ng tubig na grabe, ang lagok talaga di ba? But again, it's only by the grace of God, sa mga taga-subaybay natin, that we could say, thank God, nalampasan ko to. And yun yung sinasabi ng Brother Tony, na when you're in a complicated situation, decide na ayaw mo dyan. And turn to God. Wala tayong ibang dapat tatakbuhan, kundi yung Diyos, para makaalis tayo, Brother Tony, sa complicated situation. Amen, amen. Alam nyo, Sir Roy, if we are talking about our failures in our life, isa po sa pinapasalamatan ko sa Panginoon, inalaw ng Panginoon na mag-fail ako. Bakit? Kasi ito yung naging susi para baguhin ko yung sarili ko. Na masasabi ko na may pagkukulang ako, makikita ko yung problem ko sa akin, at pag nakita ko yung problem sa sarili ko, alam ko kung saan ko kinakailangan na improve yung sarili ko. No, hindi yung itatago mo, sasabihin mo that you are okay, malakas ka, etc., hindi. Pero alam nyo po, at the end of the day, kapag nalampasan mo yung mga matitindang problem pong yan, masasabi mo sa Panginoon, glory to God. Dahil naranasan ko ito at dahil sa problemang ito, naging mas malakas ako. No? Naging malakas spiritually at napakasarap na maharapin mo ulit yung panibagong buhay na kung saan may mga natututunan po tayo. Kaya, Team Prep, may mga failures tayo. No? Pero, tandaan po natin na may rason kung bakit inalaw yan ng Diyos para tayo ay matuto. Sir, No? Ma'am Rons, ma'am. Sir, dun sa sinabi mo about failure, yun na nga, magkaroon kapag nag-fail tayo, may pain. Doon na papasok ulit yung prinsipyo ni Pastor na yung pain natin ngayon, maging power natin That's right. kinabukasan or sa future dahil alam mo na at palalakasin ka na. Lalakas ka na, in a sense, na sa Panginoon ka na talaga lalapit. Tama. At yung maging prayerful ka na kapag merong tukso ulit, alam mo Yun. na paano Never iwasan. again. Oo, alam mo Never na. again. Oo. Hindi yung i-embrace mo, ay subukan ko nga. Dahil alam mo na yung pinanggalingan mo, gaano kasakit, kaya nga nagiging power na yung pain na yun dahil alam mo na paano ito iwasan, paano ito i-deal na yun yung magpapalakas sa buhay mo spiritual at sa value mo bilang isang Tama. babae. Dahil ladies, minsan sa pagbagsak natin, tingin natin, bumababa yung value natin sa harapan ng tao dahil ang baba ng tingin na din bumagsak ka. Pero isipin natin palagi, sa harapan ng Panginoon, hindi nababago yung Amen. pagtingin niya sa atin. That's right. Kaya nga kapag sa Kanya tayo babalik, ma-restore talaga tayo kung sino at ano tayo. At hindi lang dito, mas angat pa. Dahil yun yung gusto ng Panginoon na ma-enjoy talaga natin yung buhay. Abundant life na pinangako niya sa atin. At isa yan sa mga preaching na ni Pastor na kung totoo kang ligtas, bumagsak ka man, babalik ka dahil ang Amen. buhay na ipamuhay mo, yung katuwiran na ibinilang na sa'yo. Kapag piliin mo pa doon sa mali, sabi ni Pastor, check your salvation. Baka naman hindi ka totoong ligtas. Dahil kung ligtas ka, hindi ka mag-i-enjoy doon. And Sir Tony, isa ito sa prinsipyo na hindi ko makalimutan na sabi ni Pastor, wala nang hihigit sa kaligtasan mo. Tama. Kaya kung nagawa tayong iligtas ng Panginoon doon sa kapahamakan sa impyerno, yun pa kaya na nasa complicated relationship tayo or anumang sitwasyon meron tayo, ang hindi tayo kayang iligtas ng Panginoon. Kaya isa lang yung susi, back to God para magkaroon tayo ng restoration. Amen, amen. Speaking of abundant life, alam ko, kanina pa tumitingin sa akin si Ma'am Sai eh. Ma'am Sai, kayo naman pong bahala. Sige Ma'am Sai, mamaya na isa yung dagdag dyan.
Oo nga, abundant life. Ayan, like ko na sa isip yung yung paano tayo makaka-recover kung mismong tayong young people or hindi natin siya aminin. Kumaga parang sinulat ko na rito walang aayusin ng Panginoon kung hindi tayo aamin sa Kanya or aamin din sa ating sarili. Kasi mahirap for example, sabihin natin na nasa complicated relationship tayo, sabihin natin na, ay hindi, baka talagang siya na, maaayos to, mga ganito, ganyan. Kumaga parang, kaya to, yan sabi ng audience. Pero hindi po, kung alam mo talaga na hindi talaga yan kalooban, una-una yung mga points na sinabi nila, is talagang aminin mo sa sarili mo, aminin mo sa Panginoon, and then mag-start ka na na ayusin yung pagkakamali mo. Plus, ang nakalagay na sulat ko dito is, mas masarap na mag-asawa kung nagsimula kang tama. Yun. Ayun. Pambihira. Diba, sir? Ma'am, Kasi- pwede bang pakiulit yan, ma'am? Tama. Sige nga. Hindi kasi, Sir Roy, Ang sarap. Oo, mas masarap kasi yung tama, yung walang, hindi ka tinatago. Sabagay, malaki ako Mahirap talaga ako itago. Grabe naman. Oo, Sir Roy, hindi ako pwedeng itago Literal sa talaga yun, date. Tapos, hindi mo ako pwedeng imotor kasi malaki ako. Makikita na, ay, si Ma'am Sai, sa sipay. Kumbaga parang hindi, kidding aside, no? Kidding aside, marami pa rin nagtatago kasi yung mga young people. Pero, ang sarap kasi na pinagmamalaki ka rin ng iyong magiging kapartner. Yun. Diba, sir? Tsaka Pinag, yung- pinagmamalaki ka talaga ni Sir Louie. Oo, laki ko Patunay namin yan. Totoo po yan. Hindi, kumaga parang, alam mo, young man, young lady, ang sarap po kasi talaga ng feeling na proud sa'yo yung magiging partner mo. Ay, siya yung mapapangasawa ko. Siya yung nagpaalam sa mama ko. Yun! Ay, Siya yung pambihira nagpaalam sa naman, magulang no? ko. So, alam niyo mo, hindi pa po huli ang lahat sa lahat ng nakakaranas ng complicated. Nako, mas masarap po talaga na yung damdamin ng magulang natin kapag nasa tamang paraang ng pag-aasawa. Kaya, Yun. alam niyo po, ang ganda po ng ating topic, nasabi na kasi nila lahat, kaya ganito na lang talagang inaslap ko. Sige lang, ma'am. Pero talagang nakakatuwa po sa Panginoon yung ating topic, no? Marami pong makaka-relate, hindi lang sa single, pati po sa mga may asawa, sa mga complicated relationship. Ayan po, ano po kami ni Brother Louie. Ayan, so, masarap pong pakinggan. Kaya yung pong mga young men and young ladies, ayan, ini-encourage ko po na lahat na mas masarap po na talagang proud sa iyo yung iyong magulang at proud sa iyo yung partner mo na hindi tayo tinatago-tago. Ayan. Amen, amen. Nag-comment dito si Sir Joseph, Mas masarap mag-asawa kapag nag-umpisa sa tama. Mrs. Sai Ruiz, 2026, mambihira. Ipapaprint na daw yan ni Sir Joseph Yun. sa wall nila. Amen. Praise God. Alam mo ba, Tony? Ang bilis ng oras talaga, no? Oo nga, Sir. Naway sa mga taga-subaybay natin, for the past, I would say, mahaba-habang episode to Maybe six episodes. Complicated ito Ang ganda nito. I pray that may natutunan kayo, may na-pick up kayo. And sana nga naman, prayerfully, when you find yourself in a complicated situation, balikan nyo ang pinag-usapan dito. Pwede naman mag-backtrack sa mga past episodes. And I pray to God na yung natutunan nyo rito will be able to help you get out of a complicated situation. Sapagkat life is too short na magmukmuk, sasamaan loob, magtiyaga sa problema, magtiis sa problema. Hindi ang plano ng Diyos sa atin. I came that they may have life and that they may have it more abundantly. And so that note, Brother Tony, na tatapusin natin to, yung episode na to, yung topic na to, yung complicated situations and relationship. And for next week, panibago yung ating Panibagong topic. pag-uusapan. Sir Roy, may naisip ako. Let's get excited. Maganda itong isasuggest ko kay Pastor this Okay. coming Yun. May naisip ako. Yeah. Sige, back to you, Brother Tony. Amen, amen. Kaya sa lahat ng ating preparation, maraming salamat sa pagsama nyo po sa ating pong topic about sa It's Complicated. Naway naging maliwanag po sa bawat isa po sa atin na wag na nating hayaan na o subukan na dumating tayo sa isang point na tayo ay mapupunta sa isang complicated relationship. And of course, sana sa lahat ng amin po nabanggit na mga principles from the Word of God, ay ito po ay makakatulong po sa atin para makakaroon tayo ulit ng spiritual restoration. So before I end our topic tonight, let me read James chapter 4 verse number 8.
Ang sabi po ng Bible, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Kaya if you want to restore your situation at may ayos ulit ng iyong buhay, ang kinakailangan natin dapat na gagawin is your restoration or your maire-restore yung ating pong magandang relationship sa ating pong Panginoon. No? Alam niyo po, ang tunay na healing ay hindi lang paglayo sa maling relationship, kundi paglapit sa tamang relasyon. Kanino po yun? Ang relasyon na yun ay dapat sa Panginoon. Yan. Alright, so sana po natulungan po kayo ng ating pong programa ngayong pong gabi. Sa pagkakataon pong ito, shout out po muna tayo. Alright, Ma'am Ara. Muli, magandang gabi at salamat po sa ating mga nakasubaybay o sumubaybay sa ating programang The Preparation. Kasama po natin si Sir Luis Salvador, PSC, Mark Lagya, Jude Cordevilla, Raymart Mosquera, Cyrix Hinete, Roque Sanchez Jr., Jericho Domingo, Mike Conul, Takrawis Konowi. Takrawis ng Bisdak, Oscar Sandayon, Frederick Kadungan, Denzel Pentecostes, Ken Strike, Joshua Feregarido, Ma'am Genevieve Gaa, Sir Joel Golingoy, Ma'am Flor Solomon, Ma'am Noyce Navarro, and Pastor Joel Trinidad. Pinsan ko yan. Uy, First class ko yan. Toto po. Joel. Hello Toto po. Joel, shout out to you all the way in Negros. Amen, amen. Maraming salamat po sa patuloy pong pagsubaybay sa ating pong programang The Preparation. Sir Dave, naka-prepare na ba yung mga pictures? Siguraduhin mo, nandyan din yung picture mo, ha? Alright, pakita natin yung mga pictures sa mga team preparation. Ma'am Sai. Yes, kasama po natin ang Team Purposeful ay ang kanilang leader, si Sir Ruben, na andito sa live Yemen. audience. At syempre mula naman po sa Team Steadfast, ayan, andyan po si Sir Dave, ang kanilang leader. Amen, Ma'am Riza. Yeah, at mula po sa Team Patient, ang sobrang mapagpasensya, Sir George. Amen, Ayan. Ma'am Lucy. And of course, kay Sir Joel, nasaan nga siya ngayon? Sa Bontoc. Bontoc, Ayan. Mountain Sir Joel. Province. Ang lamig dyan, sir. Oy. Amen. At syempre, last but not the least, mula po sa Team Fearless. Ayan po ang kanilang leader, si Sir Emil. Ayan. Amen, Thank you, amen, Team Prep. amen. Maraming salamat sa patuloy pong pagsubaybay. Bago pala makalimutan, itong kanina nakalimutan ko i-shoutout si Ma'am Precious. Yan, Ma'am Precious, maraming salamat sa panonood ng ating pong programang The Preparation. Bago tayo magpaalam, baka may mga nais pa po kayong shoutout. Unahin po muna natin. Ma'am Ara, may mga nais po kayong shoutout. Ayun, muli maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, sa ating mahal na pastor, thank you Amen, po, sir. Pastor Amen. Neil. Muli, salamat sa privilege na kami po ay maging kabahagi ng programang The Preparation. At ito pong topic natin na it's complicated, ay sa wakas natapos na rin yung komplikasyon. Amen. Natapos na rin. Oo, maraming salamat po sa Panginoon sa napakaganda pong naging topic natin for almost, I think 3 months po na naging topic po natin ito. Kaya naman team preparation, naway ito pong ating topic o programa ay naging tulong po sa atin. Hindi na natin kailangan pang antayin ng ating mahal na pastor para advisean tayo isa-isa, kausapin natin. Bagamat maganda po yung ganun, pero yung pagkakataon na ito, wag na po nating sayangin dahil kami po ay pinagkatiwala ng ating mahal na pastor para maging kabahagi po ng programang The Preparation. Kaya po sa lahat ng nakapanood po sa atin, thank you so much and magkita-kita po tayong muli sa mga susunod pa na topic po sa programang The Preparation. Thank you po. Amen, amen. Ma'am Sai. Yes, gusto ko po muli magpasalamat sa ating topic po ngayong gabi mula po sa ating pastor. Thank you po, Pastor Hill, kay Sir Tony, kay Sir Roy, kay Ma'am Ronald, kay Ma'am Ara. At syempre, sa lahat po ng Team Prep na lagi pong nanonood at lagi pong nagpe-pray sa amin. Next week po, Thank you. maganda po ang Amen. ating, thank you po. Maganda po ang ating topic, sabi nga ng Sir Tony. At syempre, gusto po kong batiin lahat po ng Central South family at sa lahat po ng Bible School student, PSS. Malapit ang inyong orals. Go, go, go! Ang Bible notes. Go, go, go. At syempre, ang aking asawa nasa studio audience, Brother Louie. Ayan. At sa lahat po ng Team Prep, nakasama namin sa live studio. Yun. Good evening at see you po next week. Amen. Ma'am Sai. Ma'am Rons. Sir, gusto ko lang babatiin, ang sabi po ng iyong classmate, sir, si Sir Joan Bisuelo. Good evening po, Team Let's Prep. wait.
pa-shoutout officers and crew Sir Ton. Misa watching po here on board with my crew under ito, Norway. Amen, Yun. Kuya To. Thank you for Thank tuning you in. po. Shout out po at maraming salamat sa lahat ng nanonood po at sana po meron tayong natutunan. At ako personally, ang natutunan ko dito si Roy, madaling gamutin ang komplikasyon kung maganda ang ating relasyon sa Panginoon. At Check. paano yon? Psalm 51:10. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Yeah, man. Na ito yung maging prayer natin every day by the grace of God. Amen. Maraming salamat, Ma'am Rons. Kuya Sir. Alright, marami nagpapa-shoutout sa akin. Shoutout sa mga sumusunod. Mabel and White, shoutout to you. Tony Claro, Brian Pisales, Aka Takrawistang Bisaya, Yun. Zar Marasigan, Rem Largo, Marvin Anakay, Bojong Bautista, ito si Toto Bisuelo at yung crew mo papunta ng Norway. Dayan Ka, Chanel Mendoza, Lenlen Regalado, Dayan Lagitaw, Kim Amores, Presi Valdissimo, John Bustillo, Joshua, Marcelo, Madam Christy Deza, T.D. Veers, 1-4 at si Rogue Sanchez, mga classmates ko sa Basic Naval Special Warfare Course, Class 43. Lahat ng kasamahan ko sa Tinig, and of course, special shout out kay Sister Christy to the max. Yun. To the max. Amen. Maraming salamat sa patuloy pong pagsubaybay, Team Preparation. Thank you for tuning in, of course. Shout out sa aking pong mga ka-area ng Northeast family, sa aking pong wife na si Sister Dang, and of course, sa aking pong dalawang anak na si Primo at saka si Anya. Alright, magkita-kita po tayo next Friday sa ating pong programang The Preparation. Good night, and God bless us all. Thank you for tuning in, Pastor In, sir. Maraming salamat po. Fellowshipping with one another as we walk in the light. Fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. There's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart.